Matapos ang 5 araw ng pagdinig sa Senado, gaano nakalapit ang prosecution in proving Article 4 ng kanilang impeachment case. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Malapit na nga ba silang mapatunayan ng Article 4? Malabo po, napakalayo pa rin. Kasi so far, everything that they have been proven dito sa 5 araw ng kanilang pagdinig ay ito lamang existence of the videotape ng interview ni VP Sara Duterte. Now, the prosecution tried very hard sa pamamagitan ng mga testigo na ito na gumawa ng mga legal conclusion na iyong ginawa na yun ni VP Sara is an impeachable offense, which I think they failed to do. Because even on the assumption that meron nga talagang grave threats na in-issue, ang basic question dyan is that an impeachable offense? Well, ang prosecution na sinasabi, yung pananakot na yun ni VP Sara is already an impeachable offense. Now, is that true? Pumapasok ba yun dun sa Article 11, Section 2 ng 1987 Constitution? Na sinasabi, ito lamang po yung mga grounds for impeachment. Number 1, ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, at saka betrayal of public trust. It appears as if ang prosecution is trying to target itong last classification of impeachable offense, yung betrayal of public trust, kung saan po pwedeng ipasok yung grave threats. Kasi po, malawak talaga ang definition ng betrayal of public trust. So gusto nila, isaksak dito yan, na ito na yung betrayal of public trust. Will that be an accurate assumption? Well, here's the truth. Ang definition of what constitutes a betrayal of public trust is entirely a political question. It is based on the judgment of the Senate now. Magsasabi if yung threats na yan na supposedly in-issue ni Sara Duterte ay papasok bilang impeachable offense under yung betrayal of public trust. Of course, the defense is saying that it is not. Ang prosecution ang sinasabi, it is na betrayal of public trust. Ang tanong na lang dyan, na kanina paulit-ulit nating nadinig, ay is this actually a crime yung ginawa ni Sara Duterte? Kasi nadinig nyo dyan, kasi merong kondisyon ang sinasabi, ang krimen ay gagawin, papatayin si BBM kung siya ay papatayin, si Sara ay papatayin, ipapapatay si BBM, si Liza, at saka si Romualdez. So, will that constitute a grave threat? So, para maintindihan natin yan, tingnan natin yung sinasabi nung batas sa grave threats dito. In Section 282 of the Revised Penal Code, it says here, any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family any wrong constituting a crime shall suffer the penalty next lower in degree than that prescribed by law for the crime be threatened to commit. If the offender shall have made the threat demanding money or imposing any other condition, even though not unlawful, said offender shall have attained his purpose. If the offender shall not have attained his purpose, the penalty lower by 2 degrees shall be imposed. Okay. So, ang sinasabi po dito sa grave threats, ang grave threats is ang krimen ng pananakot, nagagawan mo ng krimen ang isang tao. Ang penalty sa'yo, ayon dito sa batas, ay 1 degree lower. Ibig sabihin, kung halimbawa, kung ang sinabi mo ipapapatay mo, so that's reclusion, death to reclusion perpetua. So, dahil ito ay grave threats lang, bababa ka ng 1 degree. So, magiging instead na reclusion perpetua, posibleng reclusion temporal na lang, between 20 years ang imprisonment mo. So hindi ka na dahil threat lang ito, hindi mo naman isinagawa. Pero ito ay kung mayroong kondisyon yung threat na ginawa mo. Dalawang klase po yung kondisyon na sinasabi dito. Ito po yung kondisyon ay hindi po yung kondisyon na ginawa ni Sara Duterte na kapag pinapatay ako, yun ang kondisyon. And dito sinasabi, yung threat na ginawa mo ay dinagdagan mo pa ng kondisyon. Halimbawa, sabi mo, ipapapatay kita pag hindi mo ako
binigyan ng hati dyan sa kayamanan ng lolo natin. Ayan, may condition yon. So, even though illegal naman, alam ba, magkamag-anak naman talaga kay lolo niyo, dapat talaga may hati siya. Although mayroon siyang share talaga dapat doon, although hindi unlawful yung condition, it is still a condition, and that is still a threat. Hindi po ito yung condition na sinasabi sa batas na kanina dinidiscuss ni Lonto, na parang ang sinasabi niya yung ginawa ni Sara Duterte is a condition doon sa paggawa ng pananakot. Ito, ang kondisyon na sinasabi sa batas, meron kang pananakot, papatayin kita, dinagdagan mo pa ng kondisyon na pag hindi mo ako binigyan ng mana ng tatay natin o ng lolo natin. That is the condition. Dito kay Sara Duterte, ang kondisyon niya ay magaganap ang krimen, ipapapatay ka, kung siya ay ipapapatay din. So, dapat mangyari muna yung kondisyon. Hindi ito simultaneous with the threat or after the happening of the threat. No? So, yung condition kay Sara Duterte is magaganap lang yung krimen kung ginawa ang isang bagay sa kanya. So, makikita nyo dito na hindi pumapasok dito sa legal requirement ng grave threats yung sinasabi na ito ni Attorney Lonto. So, in the sum, yung kabuuan ng lahat ng testimonya na ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo nung isang araw pa, walang kinapuntahan itong testimonya na ito because the videotape is not even being challenged by the defense panel. I adopted nga ito as their common exhibit. So walang question dun sa video. The question here is, tama ba yung legal conclusion ng NBI? At parang lumalabas na nga dito sa mga pagtatanong ay naging selective sila sa kanilang investigasyon as always. Ang inimbestigahan lang nila yung dito kay Sara Duterte na statement, pero hindi nila in-examine kung totoo nga na mayroon bang hinire na napapatay, na killer or na assassin. Wala daw silang personal knowledge tungkol doon. Kasi para sa kanila, natapos na yung krimen when the threat was committed. So that was the end of it. At yung iba pang aspeto ng investigasyon, wala na, hindi na importante sa kanila, hindi na yun pinag-uusapan. So, that is a dilemma for the prosecution because they have not yet established na ito nga ay part of the classification of an impeachable offense. Kung ito man po ay betrayal of public trust, walang malinaw doon sa testimonya ng dalawang testigo because they are not the ones qualified to testify on it. Sa totoo lang, hindi sila ang kwalipikado na mag-testify. Everything that they said about that are just mere opinions as of this time. At kung ito nga ay betrayal of public trust, you have to go to the Senate vote. Eventually, it becomes a political question. Pero ang pinaka-critical na nangyari sa araw na ito ay yung sa dulo ng presentasyon ay sinabi ng prosecution na hindi na nila ipipresenta si Attorney Zulaika Lopez. Surprise, surprise. In-expect natin yan na kunyari lang ito ipipresenta sa Zulaika, but probably they realize they are at a disadvantage kung ipipresenta nila ang Chief of Staff ni Sara Duterte. Because pag ipresenta mo yan as a witness for you, yung depensa can cross-examine that witness at puro leading questions. At sigurado, ilalagpak sila ni Zulaika Lopez. At alam nila yan, madudurog lalo. I don't even know kung bakit nila naisip-isipan na gawing testigo nila si Zulaika Lopez. Siguro, ganun sila ka-desperado because they really don't have any witnesses. Pero mahalaga niyan, kayong lahat na nakikinig, nakikita ninyo yung lahat ng pinag-uusapan natin, nangyayari ngayon sa Senado. Kasi lahat tayo, patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikialam, patuloy tayong nagsisipag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. And we are the resistance.